Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di mo malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtutog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Kamusta ka na pare? Yeah, ayun, sa ngayon po, all goods. Nandito na, po yan. umupo ang puta. Hindi, ano po talaga eh. Kumbaga, yun, bata po, pinapanood ko na kayo. Kaya, Ilan taon ka na ngayon, Rafian, pare? 26 po, 26. Puta, 26! Damn! Marami ka pang pwedeng gawin sa battle rap sa 26. Kumbaga sa edad mong yan, no? Kumbaga, marami pang paparating. Pero una-una pare, gusto ko muna magpasalamat sa iyo. Salamat, binigyan mo ako ng oras para maipagkwentuhan. At kumbaga, sa tingin ko, isa ako sa pinakaunang makakakwentuhan mo tungkol sa battle nyo ni M-Zite, no? Apo. Documented to. So, salamat. Thank you. Salamat din sa pagka. So, bago na muna yung mga iba pang bagay, kamusta yung battle niyo ni M-Zite, pare? Ayun, hindi ko din inaasahan na ganun magiging parang ganun aganda yung feedback mula sa mga tao kasi basta parang sobrang chill ko lang nung paghahanda ako para dun sa laban. Tapos hindi ko inaasahan na yung pa yung gigising nung buong event. Ang ganun yung nangyari. Tapos yun, okay naman kasi wala namang ibang aasahan kay M-Site kundi lagi siyang handa tsaka hindi niya papabayaan kahit sino pa yung kalaban niya bago ano datihan. Kaya sobrang ganda nung kinalabasan. Tapos yun, meron pa mga stare down na parang Oo, nakita ko yung video, parang putang ina. Kunwari ako yung nasa lugar ni M-Site, tapos gawin ni Rafian yun, siguro mabuburat ako. hindi kasi ano talaga yun eh. Ewan ko sir kung napanood nyo na yung laban ko kay GL pero sa tingin ko hindi pa kasi hindi nyo pa naririnig. Napanood ko na. So, Ayun. napanood Pero ko na. yun kasi 'di ba nung sa una doon kay GL parang ginanto ko siya sa unahan, parang kinupal ko na siya. Ang plano ko lang dapat talaga nung kay M-Site, parang ganun yung gagawin ko pero pag nagre-react na yung tao, parang yayakapin ko siya. Parang ganun Okay. para medyo ano yun. Ah, Ang masama mo si boss, ang unang pinailala si M-Site. So, okay. anong nangyari? Pagkapailala ni boss kay M-Site, si M-Site dahan-dahan lumapit sa mukha ako na ganyan. Hindi nilapitan niya akong ganyan. Sabi ko, tangin na, alam nga naman tuloy ko pa yung plano kung yakapin ko siya. Hindi papanindigan ko na to na magkupa lang kami. Kaya doon na nagsimula na magkupa lang kami na parang, yun, parang UFC boxing na ano. Kaya ganun yung nangyari. Kasi nilapitan niya ako sa mukha ko. Alam nga naman, yakapin pa kita. Oo, Nangyari. kumbaga, napunta sa iba yung sitwasyon na hindi mo na pwedeng gawin eh. No? Na parang, Ganun. pero dahil binanggit mo kanina yung kay GL, no? Ano masasabi mo sa battle yun ni GL? Ayun, sa akin sir, parang sobrang daming realizations na napagtanto. Kumaga kasi, ayun, gusto ko talaga siyang makalaban, pero nung nilaban siya, kumbaga hindi ko alam kung sapat na ba yung lakas ko para makalaban siya. Kasi kung alam nyo naman, si GL talaga, kumbaga tangay na siya yung nasa tuktok ngayon eh. Kaya ganun. Kaya kumbaga sa akin kasi, gusto ko lang silang
hamunin, ganun, kino-call out ko yung mga malalakas kasi gusto kong mapunta dun sa level nila. Kumbaga, paano ko malalaman yung lakas ng mga Yeah. malalakas kung di ko may experience? Yeah. Tangina, kung nandito nga kayo, baka kino-call out ko din kayo ngayon kasi gusto ko yung tangina, paano ka magiging the best kung di mo susubukan Yeah, labanan yung mga kailangan the best, di ba? kailangan mong daanan lahat 'yun kung gusto mo talagang, 'di ba? Ayun, Oo. ayun talaga yung plano ko, sir. Kaya ganun, parang kino-call out ko siya sa mga laban para ayun, para siguro madagdag sa hype, tsaka bukod doon baka maisipan niya. Tapos nung nangyari sa gubat, parang nung papauwi na sila nung nasa gubat kami noon. Tapos si GL nung dadaan na siya sa harapan namin, parang sasabihin ko lang, "Champ, ingat ka," ganyan ganyan. Tapos bigla niya sinabi sa akin na ano, "Rough testing natin ngayong taon." Bigla siyang gumanon, sabi ko, Oo. "Tangina." Gumanon siya sa akin, sabi ko, "Rough testing natin ngayong taon." Sabi ko, "Tangina," sabi ko, "seryoso ka ba?" Gago, kasi alam ko sa sarili ko na ano eh, kahit kino-call out ko siya, wala pa ako dun sa parang kung ilalagay mo rap yan tsaka GL, parang hindi mo pa siya makikita sa Ah, poster kasi ah. masyado pa maaga. Pero hindi tinanong ko siya, "Tangina, seryoso ka ba?" Sabi niya, "Oo," sabi niya, "ayun, nandiyan si boss, oh, ganun, ganun." Sabi ko, ayun, ganun. Tapos nagulat na lang ako nung parang buwelta na, nag-chat na sa akin si boss na laban nga GL, ganyan, ganyan. Sabi ko, sige, ang ano ko lang din dun siguro, kumbaga, sobrang nasabik ako na makalaban si GL. Umuo agad ako kahit nung sinabi ni boss na ang ano lang, gusto ko lang malaman mo na dalawa yung kalaban niya. Kumbaga, ganun yung nangyari. Sabi ko, tangina, Na-touch move sabi ko, ka na, sige pa. na-touch move Oh, ka na. ganun. Ayun, wala na akong ano. Ang nangyari pa, naging trap pa yung dalawa yung kalaban. Yeah, Kaya yeah, ganun yung yeah. nangyari. Pabor Pero sa kanya 'yun, hindi pwede maging pabor sa inyo, no? pero wala na yun, sir. Nangyari na eh. Kumbaga, nahulog ka dun sa patibong. Ah, Kumbaga, ah. wala na magagawa. Napagtanto ko na lang na dapat kailangan mo pa mas galingan. Kumbaga, ganun. Kailangan mo pang tindihan yung dala mo kasi hindi pa sapat. Kasi tangina, nung pakiramdam ko nung nasa stage ako, parang nayayanig talaga ako. Sobrang daming tao, tapos yung pakiramdam na yung sulat mo, parang baliwala kahit anong ibato mo sa kanya. Kumbaga, hindi siya tinatablan. Parang ganun yung pakiramdam ko nung Naniniwala ka laban. na hindi siya tinablan sa material. Kumbaga, ikaw, masasabi mong malinaw na talo ka doon? Ano, sa tingin ko, kung titignan ko kung sa personal kong opinion, sa tingin ko may mga parte naman na pumalaga ako. Pero kung pagbabasehan mo lang kasi yung reaction nung crowd, kasi hindi ka kasi pwedeng bumase doon kasi sobrang daming panatiko ni GL sa panahon ngayon eh. Pero kung tatanungin ko lang sarili ko, tsaka papanindigan ko hanggang sa hukay ko na pumalag ako dun sa laban na yun. Pero hindi ko pwedeng maipagdebate pa ako sa kung sino man dyan na pare pumalag ako kay GL. Hindi Hayaan na mo na para sila ganun. magsabi nun. Hayaan mo na Ayun, sila magsabi mismo, nun. ganun. Ayun, kaya sa akin, tinanggap ko na lang. Kasi kahit ano namang sabihin ko, kahit anong sabihin ko na pumalag ako, wala na, talo is talo. Kaya ganun, tanggap ko na lang. Wala na akong pakialam doon sa kung anong nangyari. Basta mahalaga sa akin, naramdaman ko na yung pakiramdam na kalaban mo yung superstar. Kumbaga, Yeah, ano yung yeah. dapat mong matutunan pang Actually, gawin. Yun yun yung sa akin. tatanong ko sa iyo eh. Ngayon na naranasan mo makalaban pati ang crowd, 'di ba? Anong pakiramdam pare? Anong naging parang tweaking? Nagkaroon ka ba ng mga tinweak sa sarili mong style pagkatas mo makalaban ng crowd? Nung ano kasi, sir, nung une, nung bago ko siguro pumasok sa flip top, parang ang lagi nilang parang nirereklamo nila, parang masyado akong tuloy-tuloy mag-spit na hindi na nagkakaroon ng chance yung Mag-react crowd yung na crowd. mag-react. Mm. Yun. Kumbaga, nung napansin ko yun, parang baka kailangan kong baguhin ng konti para mabigyan sila ng pagkakataon. Kaya kung mapapansin nyo siguro sa mga una ko panlaban, meron akong mga part doon na pag nagre-react yung crowd, parang ayoko, wag kayong Yeah, mag-react. yeah, yeah. Pinapatahimik ko sila. Kumbaga Yeah. ganun. Yeah. Tapos, nung mga parte na ina-adjust ko na siya ng konti para magkaroon ng chance yung crowd mag-react, nagre-react na sila. Parang ang ganda, ang ganda. Parang, sige, sige, sige. Kumbaga, yung crowd reaction, parang ano siya addicting siya, puta. O, di ba? Ang sarap kasi pakiramdam mo yung sulat mo, sobrang lakas, ganun. Di nung nag-adjust ako para sa crowd,
ang nangyari naman, nakalaban ko si GL. Ang inang yan. Yung pakiramdam na nag-aantay ako ng konti man lang sanang reaction. Wala. Kumbaga, tangina, wala. So Kaya, talagang hindi ko maalala. Alam mo, syempre pagdating sa video, nababawasan talaga ang crowd reaction eh, di ba? Hindi ko rin maalala dahil hindi naman ako masyado nakabase din sa crowd. Kunwari, nung pinanood ko yung battle nyo, alam ko syempre na crowd favorite si GL pero hindi siya masyado naging importante sa akin. So, masasabi mo ba na pare talagang nagkaroon ng bias ang crowd kahit sa material mo? sa akin, sir, nung ano siguro, nung pinapahinggan ko na siya, meron kasi mga part na dun sa pyesa ko na nag-aano ako eh. Nagda-doubt ako kung isasama ko pa ba siya, ganun. Kung ilalagay ko pa ba, kung malakas ba to. Kaya nung pagkatapos ng laban, tsaka ako naisip na, ay, dapat pala tinuloy ko na lang yung plano ko na wag to ilagay o kaya dapat pala dinagdag ko na lang tong hindi ko nilagay. Kumbaga, ganun yung nangyari. Pero kung sa usaping bias sa crowd, kumbaga, kung natripan naman talaga nila yung pyesa mo, regardless kung sino ka, sa tingin ko magre-react eh. Pero may parte lang din siguro dun na, ayun, parang ang nangyari kasi dun, si GL na lang yung inaantay na bumanat. Parang ganun. Kumbaga, Yeah. hindi ka nila trip o hindi nila trip yung pyesa mo. Pero kumbaga, yung dahilan kung ba't sila pumunta doon, nagbayad Hindi sila ikaw para yun. makita si GL mag-perform. Hindi Di ba? ikaw Parang yun. ganun. Kaya sa akin, ganun, wala na akong magagawa. Kumbaga, ang nasa isip ko na lang nung panahon na yun, na nayayanig na ako nung lakas nung sigawan, sabi ko, kailangan ko na lang tapusin to, hindi ako dapat mag-choke. Kumbaga, hindi Yeah. ako pwedeng mawala dun sa karakter ko na hindi ako nagcho-choke. Kasi pag nag-choke ako, napatunayan lang lalo na nauga ako. Kaya dapat panindigan ko na to, speed ko na tong pyesa ko, dinala ko to dito, paparinig ko na lang. Kasi pagkatapos naman ng laban, may mga tao na papanoorin din yung video na yan. Tas sa tingin ko naman may makukuha sila kahit papano dun sa pyesa ko. Kaya ganun na lang din yung iniisip ko sa gitna ng mga nangyayari. Pero sa moment na yun, pare, tingin mo parang kumbaga napa-adjust ka on the spot ng delivery mo dahil sa nangyayari o kung paano mo siya inimagine na i-deliver, ganun pa rin yung nangyari. Hindi, sa tingin ko naman sir, ganun pa din eh. Pero siguro meron lang mga tono na parang sa akin, sa sarili ko na parang pakiramdam ko pag in-spit ko to, sobrang lakas ko. Pero pagka biglang crickets. Kaya parang sa akin, awkward para sa akin sa loob-loob ko, parang tang-inang yan, ganun. 'Di ba? Yeah. Ganun yung sa akin. Pero ang pinilit ko talaga mas spit ko siya ng buong buo. Tanga naaalala ko noon habang ini-spit ko sa mukha ni GL yung mga bara ko, yung mga laway ko tumatalsik sa mukha niya. Puta, kakagaling ko lang nun sa trangkaso. Hindi pa ako 100% na magaling sa trangkaso. Ini-spit ko sa mukha niya yung mga, sabi ko, tangay na matalo man ako, uuwi ka may sakit ka. Ganyan na sa isip ko. Pero yun, sa akin naman sir, in-spit ko lang talaga siya. Kumbaga, yun, kung paano ko nga siya pre-practice, kung maubos man enerhiya ko sa pagsigaw dito, yun pa rin yung ginawa ko. Kumbaga, wala na akong pake kung ano maging resulta basta ma-spit ko siya ng Kasi maayos. ginawa Yun pa mo rin siya yung- ng kung paano mo ginusto, Mismo no? kasi ang pangit na natalo ka tapos hindi mo nabigay lahat. Kumbaga, Yeah. merong 'di ba, wala kang palag sa huli na tangina sana pala tinodo ko, 'di ba? Wala na kasi binigay mo na lahat pero natalo ka pa rin. Ibig sabihin, hindi yung delivery mo yung problema, yung mismong pyesa mo kaya kung ano mang meron na kailangan mo pang baguhin. Yun yung napagtanto pagkatapos nun. Tangina, no? Well, hindi ko na si-spoil sa'yo yung pag-judge ko nun. Pero i-upload ko yun pagkatas ng upload nito. Sige, So, sige po. unahin natin to, Papanoorin tapos ko. sunod GL Raf yan. No? Kumbaga, Sige, sige po. sinasabi, kinikwento ko lang din sa'yo. Pero ako, sobrang nag-enjoy ako sa battle nyo, Astig. Siyempre, kumbaga, yung mga balita, bago ko mapanood, nasa comment section lang, nakabase ako doon. Tapos,
may ilang tropang nanood ng live, kinikwento nila sa akin, sila Dicta, sila Plasma, alam mo yun, kumbaga ganun, lagi ko silang nakakakwentuhan sa mga ganyan, so kinikwentuhan nila ako. Pero nung napanood ko, nagulat ako na parang puta, hindi ganun yung ini-expect ko, pare. Kasi parang siguro iba rin talaga nagagawa ng crowd na ang dating. Syempre sa comments, sa ano, parang one-sided eh. Pero nung nakita ko Bad parang na bad. putang ina, hindi one-sided, babakan talaga pare, di ba? So astig yung ano na yun na kumbaga syempre with all due respect kay GL sa lahat ng ginagawa niya ngayon. Kumbaga ako naniniwala lang ako na kailangan din mabigyan ka ng recognition do sa battle na yun. Dahil hindi lang si GL yun, pare. Kayong dalawa yun, pare. So, astig lang na, astig yung nagawa niyong yun, pare. So, ngayon, ang tanong ko sa'yo, mas maganda ba yung battle niyo ni Mzite kaysa dyan? Ayun, siguro, yung laban namin kasi ni M-Side, sir, ano eh, kumbaga, Teka ang lang, napakaswerte mo, pare, ah. Isipin mo, nakadalawang battle ka ngayon taon, dalawang champion kinalaban mo. Ayun nga, sir. Ang inan Kumbaga, to. sa tingin ko din, ano eh, katulad nung kay GL, kumbaga si GL yung tingin ko nag-request sa akin eh. Kumbaga, hindi din talaga ibibigay ni boss kung hindi nila Siya na-request. nagsabi, Tas no? feeling ko din si MZite, siya din yung nag-request na makalaban ako. Kasi nga, knowing na galing ako sa talo, tapos hihingin ako nung kung sino man parang ano eh, wala naman sila mapapala. Tapos si MZite, katulad nung laban niya kay MP3, parang siya yung humingi nun eh. Oo, Tapos, oo. kaya, kumbaga, sa tingin ko din, si M-Site din yung humingi sa akin. Kaya, yun, nagpapasalamat din talaga ako sa nila kasi yung pagkakataon, di mo yan lagi makukuha sa mga champion kasi minsan, ano eh, parang tingin nila untouchable. Kumbaga, bago ka dumating dito sa level ko, patunayan mo muna. Di ba? Oo, Parang ganun. oo. Kaya, pasalamat ako sa nila. Tapos, yun, ganun nga. Kaya, solid kasi puro experience yung natutunan ko sa mga laban na yun. Magagandang mga aral yung nakuha ko sa kanila pareho. Kaya solid Astig. siya. Mag-iisa buhay ka ba next year? Opo, opo. Ayun talaga. Nag-usap na kayo Ano. ni Arik? Hindi, kumbaga, gusto ko, ano yun, malaman niya na base sa mga pinakita ko ngayong taon. Kasi nung unang, ano ko po, nung unang isa buhay ko, parang last year nung nag-champion si GL, kasali din ako sa isa buhay Oo, na yun. alam ko. Kumbaga, ang, ayun, nangyari, parang ako mismo yung nagsabi kay boss na, boss, baka pwede akong sumali. Kasi baguhan pa, so, ano ka pa, mapusok, kaya ganun. Sabi ko, boss, pwede ba akong sumali? Parang ganun. Tapos yun, pinagbigyan niya ako. Tapos, ngayon, parang gusto ko, hindi ko na siya kailangan sabihan para isali niya ako. Kumbaga, yung ginawa ko ngayong taon, para Yeah. sapat na yun para mabigyan ako ng slot. Oo. Ganun yung ginawa ko. Tsaka, Matik. yun din yung dahilan kung ba't di ako sumali ngayong taon para sana mas mahasa pa para next year. Medyo may ano na, may kartada na yung mga kataga. Parang gano'n. Hindi, pero Ayun, tingin mo ba ganun. last year wala? Hindi sir eh, kumbaga Second nung round exit ka last year eh, no? nung pagkatalo ko nung kay Slack One, kumbaga hindi pa siya, ayun, parang napagtanto ko din na hindi pa ako pang tournament eh. Kumbaga isang malaking commitment kasi yung pagsali mo sa tournament kasi yun nga, nung taon kasi bago yun, sunod-sunod din yung laban ko sa flip top eh. Parang apat na sunod din yung laban ko. Tapos sunod ulit ba na apat. Kumbaga gaano kalakas yung resistensya mo para Yeah. makalaban dun. Kaya kumbaga sa tingin ko hindi masyadong preparado yung utak ko nung sa sunod-sunod na mga laban na yun. Kasi pwede mong sabihin na, puta, kaya ko yan. Kaya kong lumaban ng apat na sunod-sunod. Pagka nakikita mo, pero pag ginagawa mo na, puta, mahirap yun, men. Oo. Kaya ayun, Oo. ganun yung nangyari. Kaya ngayon, parang gusto ko munang mag-aral pa ng mga paraan kung paano mas gagaling para bago ako sumali, medyo may nadagdag na ba sa mga sa bala ko. Kaya ganun yung plinano ko lang ngayong taon, kaya di ako sumali. Ganun Ilang po yung battles ka ngayon taon? Dalawa lang? Hindi, apat din. Ang inang Oh, yan. ilan sa flip top doon? Apat? Apat. Oh, bumabattle ka pa ba sa ibang liga? Hindi na. Hindi na. Siguro bumatel ako sa ibang liga nung parang January ata. Yun, kilaban ko si Dodong Saipa. Tapos lahat ng sunod ko na laban, flip top na yun. Ano yun? Floodway yun.
Hindi, yung dito sir, merong isang liga na malupit din dito, yung Insane Battles. Astig Ah, pangalan. ayun, malapit yun, sir. Shoutouts kay Vince. Pero yun, bumatel ako doon kasi yun nga dahil dito sa amin tas dito kasi ako nagsimula bumatel kaya parang nagkaroon ako ng chance na makabattle ulit dito. Grinab ko. Ayun, ganun yung nangyari. Tapos lahat nung battles ko after nun, ano na, flip top na lahat. Yung kay JD, kay Plaridel, Okay nga. tapos kay GL. Yun, tapos ito yung kay MZ. Apat. Ganda, ang Ganito. ganda ng run mo, no? Yun, pinilit ko sir din na mapaganda talagang todo focus, todo ensayo ko nung mga panahon na yun. Ganun yung nangyari. Ako tingin ko pare, ang 4 battles in a year, ano siya, magandang pace. May sapat kang pahinga, hindi ka, pakiramdam ko, nagsasalita ako para sa akin. Yeah, syempre dahil ginawa ko siya ng ganun eh. Parang, hindi ko nagawa na mahigit 4, pero Mm. hindi ko naramdaman na sobra ang 4. Oh. Ewan ko kung 5, kung anong pakiramdam sa akin. Nag-5 ba ako? Hindi yata. Hindi. Pero 4, oo. Kasi yun nga, sa isa buhay, 4 eh. Para mag-champion ka, 4. Di ba? So wala lang. Sinunod-sunod nyo sir, no? 8. Oo, 8. Ang ina, no? Gigil eh, no? Siraulo rin ako nung panahon na yun, Chong. Sir, saludo sir sa ginawa nyo yun. Nagawa Kasaysayan ko siya. nun Astig na, masaya ako nung nagawa ko siya. Nagawa ko siya nung time na yun. Ewan ko kung nagawa ko siya ng mas bago, kung mas later year ko siya nagawa, nagawa ko kayang mag 2-time, ewan ko. Pero nagawa ko siya, pare. So, alam mo yun, kahit ano sabihin ng mga tao, puta, nagawa ko yun. Saludo sir, tangina. At Ayun, kaya yun nga, lapit sana din next nun. year pale. No? Sana, alam mo yun, kumbaga yun, sige, libangin mo kami, pare. Isang buhay, yo. Ayun talaga po ano eh. Kasi kung sa akin sir, kung meron man akong record na gustong mabura sa flip top, yung sa inyo eh. Kumbaga, yun yung gusto kong subukan. Hindi naman sa pag-ano sir, kumbaga ano eh, yung pakiramdam lang na mapunta ka sa Rushmore nung mga kumbaga isang ano yun eh. Tangina, Yeah. sinong kayang gumawa ng alimbawa, 'di ba, yung Grand Slam, sino kayang gumawa putang ina, dosing laban kailangan Oo. may panalo Oo. sunod-sunod. Ba't hindi? Di ba? Pero, Kung 'di magagawa ba? mo, ba't hindi, pare? 'Di ba? Hindi, pero sa akin sir, kumbaga mag-champion, pero kung mag-champion man, gusto ko talagang depensahan. Kasi yung sinabi nyo na hindi ka matatawag na champion kung di mo kayang depensahan, 'di ba? Parang hindi sa Hindi ayun ko yung maalala sinabi ko eh. Kailan ko sinabi? pero ayun yung parang yung po isang malapit na natutunan ko sa inyo na hindi ka champion, hindi valid kumbaga ganun. No, Pero no. yun, solid po yung nagawa nyo talaga kaya Ano rin yun, pare? Sa tingin ko, nabulyawan ako ni Arik pagkatas ko mag-champion. Sa tingin ko, isa rin yun. Sinabihan ako ni Arik. Isa rin yung pagkatas ko, kasi una nag-champion si Aklas eh. Mm. Tapos ako nag-champion. Tapos para sa akin, tangina. Kumbaga yung ginawa na ni Aklas yun eh. Mm. 'Di ba? Parang, okay. So, kung magiging mayabang ako, ganun lang yun, pare. Nagawa nga ni Aklas eh, di ba? So, naisip ko, yun. Parang, oo nga naman, pare. Ba't hindi? Di ba? Ba't hindi? So, sinubukan ko. Ayun, putang ina. Nakachamba. Hindi, solid sir, tangina yung nyo kumbaga sobrang advanced kumbaga kung tatawagin nung pinakita nyo nun sa amin. Kumbaga, ang dami mong matututunan na merong parte na narinig mo nung laban nyo tapos di mo alam. Tapos biglang out of nowhere maririnig mo ulit sa hindi man sa battle, sa kung saan man. Tapos sabi, tangina yun yung sinabi ni Batas. Parang yung pala yun. Di ba? Umaga, ganun yung naiwan sa amin na Astig. Kumbaga hindi mo Hindi ko siya malalaman. na-gets dati. Hindi ko Yun, malalaman eh. Di ba? Kasi, ako yung nag-isip nun eh. Ako yung nagsulat nun, ako yung nag-rap nun, so hindi ko talaga malalaman. Pero astig na kung may ganong konting epekto yung mga naisip kong kataga.
Hindi sir, Dati. madami. Di ba? Hindi, Hindi astig konti, lang, madami. nakakatuwa ngayon. Looking back na parang, oo nga. Astig, salamat sa pagpapaalala. Pero pare, yun nga, hindi mo pa rin sinagot yung tanong ko kanina eh. Ano mas solid sa'yo, pare? Battle nyo ni Emzite, battle nyo ni GL? Hindi, siguro yung ano, yung sa akin na lang, yung bilang nakakatuwa lang sa bilang battle rapper, siguro sa tingin ko yung kay Emzite, sir. Kasi nga, yung pairamdam ko nung sa kay GL, parang, ano kumbaga yung dalawang pagkatalo ko na yun, sir, yung pairamdam ko pagkatapos ng laban dun sa dalawang pagkatalo, sobrang magkaiba niya eh. Yeah. Kasi nung kay GL, parang pairamdam ko, parang binagsaan ng langit eh, parang ganon. Kasi ang nangyari kasi nun, sir, yung preparation ko talagang tangina pagkagising practice, tas pag gantong oras dapat magpa-practice ka, pag gantong oras practice, pag bago kumain practice, parang ganun yung nangyari. Kaya parang yung pairamdam na binuhos mo lahat tapos biglang wala man lang nagre-react sa'yo, parang ganun, parang Yeah. putang ina, nandito ba ako para bumatil o para gawin Nakakaasar punching bag nung ayop na parang ganun. Nakakaasar yung pakiramdam. Sa ayaw at sa gusto mo, pare, aminin. Nakakaasar, di ba? Hindi, totoo, sir. Kasi tangina, pinaghirapan mo yun eh. Ayan. Yun Hindi, nga, tsaka tangina. pare, kumbaga yung material mo, pinaghirapan mo man o hindi, yung material mo, pare, hindi naman siya mediocre na material, eh, di ba? Kumbaga, alam mong may mga solid kang linya, pero sigurado tinulugan ng marami yung maraming magandang linya, di ba? So, alam ko yung pakiramdam din. Alam ko yung pakiramdam na na kalaban mo yung paborito, di ba? Parang, pero wala, yun yung ano eh. Yun yung kasama sa style natin, pare. Ayan nga po. Di ba? Ganun, kaya kayo na lang din yung tinitignan ko isang mga modelo eh. Putang ina. Ganito yung mga heel type shit, mga villain na kumbaga walang pakialam sa kung ano mang sabihin ng madla. Parang ganun na lang din yung tinatako sa isip ko. Ano rin Kaya siya, ganun no? naman, Ano? ganun naman po ganun naman yung nangyari dun sa laban namin ni Emzite. Kasi yun Parehas naman, kayong ganun eh. yun, parehas galit sa amin eh. No? Kumbaga, ang preparation ko naman doon, parang medyo chill lang talaga. Kumbaga, laid back na parang putang ina, kakagaling ko lang sa laban, ahon naman 'ti. Kumbaga, Merry Christmas na lang, Boss Arik. Pero, kumbaga, hindi ko pa rin pinabayaan yung pagsusulat ko, may deadline pa din. Pero hindi ako yung tipong pag naisip mo, practice ka agad. Parang Yeah, robot yeah. na mag-practice ka. Kumbaga medyo binibigyan ko ng pagkakataon yung sarili kong huminga na ilayo yung sarili ko dun sa battle rap. Parang ganun. Anong rason nun? Tapos, Bakit ganun? hindi, kumbaga, naisip ko, sir, kay GL, putang ina, tinodo mo lahat pero natalo ka pa rin. Tapos, Yeah. siguro, kailangan mong mag-eksperimento ng konti dun sa paraan mo ng paghanda. Parang ganun yung naisip ko. Tapos, yun, gano'n, in-apply ko. Tapos, okay naman kasi ang nangyari lang noon, parang sobrang ganda daw nung round 3 ko. Eh, di naisip ko bigla na, paano kung 100% yung preparasyon ko? Eh, di ba sobrang ganda nung lahat ng rounds ko? Parang ganun na lang yung naisip So, ko. round 3 Kaya, yung pinakauna mo sinulat. hindi, sir, ako magsulat eh. Kumbaga, kalat-kalat siya eh. Sabog siya na tapos saka ko na lang siya tinatahi. Hindi ako yung halimbawa, round 1, hindi ako magpo-focus doon. Kumbaga, ang ginagawa ko, yung mga ideya, kalat siya, tapos Yeah. saka ko lang siya pagsasama-samahin ng, ito bagay ka sa round 1, konektado ka dito sa huli kong tugma. Parang ganun ako magsulat, So sir. fina-finalize mo sila sabay-sabay. Parang ganun, sir. Parang ganun. Ganun yung nangyari. Interesting. Wala teka. siyang, So, eto, pagdating kay Emzite, no? So, ganun ang ginawa mo. Ngayon, ano mas komportable ka ngayon? Kalaban Ayun mo, nga eh. crowd favorite, o yung walang pressure na ganun? Hindi, sa akin siguro, sir, kung sa pagiging komportable lang, siguro mas okay yung walang pressure. Kasi, yun nga, pagiging komportable. Pero kung challenge yung gusto mo, kung gusto mong masabi na malakas ka talaga, parang kailangan mong subukan talagang labanan yung mga idol nila. Kumbaga, paano mo masasabi na
isa ka sa magaling kung hindi mo kayang talunin to. Katulad nung ginawa ni Poison, 'di ba? Tinalo niya si GL kahit sobrang lakas niya. Kumbaga kaya mong gawin yung mga imposible pero ba't di mo magawa? Kung gusto mo lang na maging komportable, parang ganun. Pero kung ano lang, papapiliin ako ng madaling battle tas gusto ko lang ng pera, edi doon ako sa putang ina. Ito, boss, lagay niyo ako dito. Ito pwede kong kalaban. Ganun. Pero gusto ko kasi talaga, sir, may ano eh, may pagkatapos ng lahat ng putang inang to, kailangan may mapatunayan ako bilang battle rapper kasi ilang taon na din yung nilalang ko dito tsaka mahal ko din talaga yung ginagawa ko eh. Kaya hindi pwedeng nandito lang ako para magkapera, parang ganun. Kumbaga Yeah. hindi siya sapat na dahilan para magpatuloy. Kaya gusto ko makalaban talaga lahat ng magagaling, sir. Yun yung ano ko talaga, So, plano ko. plano mong isa-isahin lahat. Kung may pagkakataon, sir, Yeah, yun nga. Kung ah, mabibigay sa'yo, game oo, na game tangina. ka. Game na game ako. Kahit Kumbaga, maubos ang buhok mo. Gano'n. oo, tangina, wala na akong pakialam. Hanggat kaya akong magsulat, hanggat kaya akong bumatel, babatel ako. Tangina, Hanggang nandito pa yung pagmamahal ko, sir, sa ginagawa ko. Kasi darating din siguro sa akin yung araw, yung katulad nyo na meron ka ng mga kailangang unahin, may mga obligasyon ka ng Yeah. kailangang unawain. Ang sa akin, hanggat wala pa ako dun sa ganung punto, gusto kong Oo, may ratratin mo. mapatunayan talaga. Yun talaga, sir. Gusto ko talagang pilitin na may magawa bago umabot sa ganung Alam mo pagkakataon. pare, bago ko naramdaman to, talagang niratrat ko din. Oo, pare, niratrat ko din. Naalala ko, pare, umabot sa point na kapag, kasi battle ako ng battle eh. Minsan sa comments, sasabihin, taka na, pagbigyan mo na yung iba, wag ka nang bumatel. Alam mo yun? Ganon. Pero, tangina, mainit ako eh. Kayang-kaya ko pa eh, di ba? So, yun nga eh. Ako hindi ko nga naisip na hihinto ako, pare. Mm. Talagang umabot lang sa point na biglang naramdaman ko na siya na parang fuck. Yeah. Pero, tangina, gets kita, chong. Hanggat sa pwede mo ratratin mo yan. Dahil sayang din yung pagkakataon, pare. Matik, sir. Tapos Gusto ko sabi pag... mo rin, ang tagal mo nang ginagawa yan. Kailan ka Yan ba nga. nagsimula magbumatel? Teka, ano ba ano nauna sa'yo? Nauna ka bilang battle rapper o may mga may music ka na bago ka pa bumatel? Hindi, sir, kasi ano eh, nung parang nagsimula talaga ako, ano eh, grade 6 ako eh. Kumbaga, Ina, grade parang 6. mga Anong ano taon pa yun, lang ako. pare, grade 6? Ewan ko, mga ano ata yun, sir. Feeling ko mga bobo ako sa mati, pero sa tingin ko mga 2008, 2010, ganun. Okay. 2011, ganun, parang ganun. Ang nangyari kasi nun, sir, parang nauna talaga ako na mainig ng rap. Kumbaga, ang ginagawa ko nun, kumbaga yung kunwari may sikat na rap na napakinggan ko lang sa pirata na CD. Parang nirarap ko lang siya sa mga school. Kumbaga may parang tawag dito, special guest. Ako yung Yeah. batang nagrarap dun sa unahan, ganun ganon. Kumbaga Tapos mag-Eminem ka, ganun. ayun, ganun. Hindi, sir, Tagalog ako nun eh. Puro Oh, okay. Tagalog lang Okay. talaga alam ko eh. Okay. Tapos nung dumating ako grade 6, biglang umuso na yung flip top. Sabi ko, tangina, kakaiba to. Kumbaga parang tula siya pero ang ganda ng mga tugma, tas murahan. Isang nangyari noon, grade 6, kada lunchtime, nilalaban ako yung ibang mga estudyante, kumakalaban ako ng mga simpleng tugma lang na yung pangit ng nanay mo, parang mga ganun-ganun. Saan yan? Saan ka elementary? Dito din, sir, sa amin sa Baras na din. Kaya Okay. ano, Okay. ganun, binabattle ko lang yung ibang tao. Tapos, tas nagsimula na din akong bumatel sa kalsada, tapos sa classroom. Tapos yung parang pinakang opisyal na nangyari, yun, wala pa akong nasusulat na kanta nun kasi sobrang bata ako pa nga. Tapos nung pinakang opisyal na laban ko siguro, dito na sa amin din sa Tanay, 2015 yung nagsimula. Kumbaga, kasabay ko bumatel sila Manda, sila Blaser, yun, sila Vincent, yung may-ari ng Insane Battle, siya yung kalaban ko. Yun yung unang beses na masasabi kong bumatel talaga ako sa entablado. Ano Yun, doon yan? nagsimula. Naka video, nasa YouTube yan. Alam ko, sir, nasa YouTube yun, pero nung last time kong na-check, wala na siya eh. Pero Okay. sobrang tagal na nung 2015. Yun, parang dun siya nagsimula. Tapos nangyari dahil nga wala pang masyadong mga katulad ngayon na mga Motus, na mga FRBL, na Yeah, mga yeah. panahon na yun.
Kumbaga nangyayari lang pasundot-sundot ka lang mga kabattle, tas yun, sasabay ko pa sa pag-aaral. Halimbawa, nagtitisis ako, tas biglang may battle. Kumbaga, kailangan ko talaga siyang i-balancein. Tapos yun, hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon, yun, nandito na ngayon, nasa flip top na, tangay na, ayun. So, teka. So, di ba, nag, nagsunugan ka. Ah, Ano ba yan? Sunugan sa Kumu. sunugan sa Kumu na. Ano yun? Bago nun, ano ang F- platform nyo? Yung FRBL, sir, pagkapasok ko ng Kailan ba FRBL. nagsimula ang FRBL? Feeling ko ano na din eh. Kumbaga mga around 2016, 17 or 15 din. Matagal-tagal Ganun. din. Matagal na Matagal din na. sir. Kumbaga ang problema lang kasi noon medyo malayo sila sa amin eh. Okay. Kumbaga babiyahe ka pa ng malayo. Wala pa kami nun sa punto na ano eh, sa tingin namin ang battle rap pa lang nun parang pang dito pa lang sa atin o kaya okay na tayo na bumabate lang sa sarili natin lugar. Pero ang kulit nga kasi gusto mo makapasok sa flip top pero parang gusto mo lang bumatel dito sa lugar nyo. Parang ganun lang. Masaya ka na nakakabattle ka dun sa lugar. Parang ganun. Tapos yun, nangyari, nung nagtatrabaho na ako sa Maynila, nag-call center ako sa Maynila, kinontak na ako nung nila Reyan, yung may-ari ng FRBL na battle ka dito, ganun. Tapos yun, pagsalang ko, tournament agad. Tapos yun, dun na yung nag-champion, nag-finals kami ni Manda. Tapos after nung Ano yun? finals 2021 yun, tama? ata, ayun, pagkaalam ko sir, 20. 2021 na ata. Pagkatapos nun, nung finals na yun, dun na kami na imbitahan ni Idol Lun sa Sunugan. Kaya ganun, dun na nagsimula. Sunugan na yung pagkatapos nun. Okay. Tapos galing sunugan, rekta ka ng flip top. Rekta ng flip top pagkatapos nung finals namin ni Zaki. Kaya yun, tuloy-tuloy na siya. So, ikaw ba, para sa'yo may difference ang material mo sa... Siyempre, nagmamature ka eh, di ba? Yun. Pero yung ibig sabihin, yung approach dahil floodway, dahil sunugan, dahil flip top, ikaw ba conscious ka doon na parang flip top to, so kailangan mas ganito yung material ko. Tapos nung sunugan, syempre nung sunugan, walang crowd halos yun eh, puro MC lang yun eh, di ba? So, nagmatter ba para sa iyo yun sa pagsusulat, sa pag-iisip? Tapos Floodway, yung pinanood ko yung sa inyo ni Manda, gaano karami nanood nun? Siguro sir, mga nasa mga 300 lang ata yun, 200 na Sa tao, loob? ganun. Marami Opo. rin. Madami na din talagang ano. Oh. Ganun So, yung, ano para sa'yo? Maliban sa maturity, di ba? Meron ba sa yung ganun? yung sa akin kasi, sir, kumbaga hanggat maaari, dapat kada laban talaga 100% yung mabibigay ko. Kumbaga, hanggat alam ko na hindi ako nagkulang, kasi ginagawa ko pag nagsusulat ako, may deadline talaga. Hanggat namimit ko yung deadline na yun, pakiramdam ko, nabibigay ko ng tama yung nagbibigyan ko ng magandang sulat yung pyesa ko, parang ganun. Kaya siguro ang napapansin ko lang din, meron talaga akong evolusyon na nakikita kasi kung babalikan ko yung mga sulat ko nung FRBL, ang dami kong pwede mapansin na wak doon. Kumpara ngayon na sobrang conscious ko na dahil nga tumatalino na yung fans, tapos sobrang lawak na ng fan base ng flip top na hindi na lahat pwede mo ma-please sa simpleng ganto, sa simpleng ganyan. Kaya meron yung mga sa tingin kong isasama ko nung 2021, hindi ko na sinasama ngayon 2025. Parang ganun yung nangyayari. Kaya Pero kumbaga, masasabi mo ba na dahil sa crowd yun? hindi dahil rin, sa sir, stage? Dahil sa iba na yung stage? Dahil Sa'yo may yun ganong ayun nga, may ganong factor siya, pero ang kasi dapat 100% lagi Basta yun. saan ka man Basta ilapag. buhos. Basta Oo, buhos. ganun. Saan ka man mapuntang stage, dapat hindi magbago yung kung paano ka maganda. Kasi ayoko yung dumating sa punto na, ito lang naman yung stage na lalabanan mo. Ba't kailangan mo pang mag 100%? Diba? Parang ganun. Gusto ko laging 100% talaga laging yung 100. Pero handa. Opo. yung style, yun ang makukuha nila sa'yo. Ayun talaga sir. Gusto ko talaga yung ganun. Walang
Kasi may mga iba rin akong mga nakausap na ganun no, na parang kapag flip top, mas ganito. Kapag nung nasa Motus, o ewan ko kung nasa ibang liga pa, mas ganito. Alam mo yun? So alam mong, may conscious effort na tinitweak yung style, no? So, hindi ka ganun. Basta ikaw, Hindi sir. tangina, Gusto makukuha ko, nila kung ano yung makukuha nila. Yun yun. ayun, ganun sir, todo Ganun. talaga kahit ano. Kumbaga kahit saan ako lumapag, katulad nung laban ko nitong January ata yung basta kay Dodong. Parang wala akong pakialam kung nasa flip top ako noon o kung nasa mababang liga na hindi kilala, pero 100% ko pa rin siya sir. Pwede ko namang gawin na ang to, ito lang naman kalaban ko, kaya ito lang naman yung liga eh. Ba't ko kailangan tumodo? Pero kung paano ako mag-prepare na may laban ako sa flip top, ganun pa rin yung paraan ko nung nagpe-prepare ako laban ko kay Dodong dun para sa hindi naman kilalang liga. Parang ganun pa rin sir. Mhm. Walang magbabago kahit saan mapunta. Ang nangyari lang, napansin ko lang, kumbaga ayun, yung maturity nga na sinabi nyo, mas nilawaan ko lang, tsaka mas naging open ako sa mga aral na dati pakiramdam ko nung nakapasok ako sa flip top, ako na yung pinakamagaling, ganun. Pero na-realize mo na putang ina, nasa NBA ka na, kailangan mo nang matutong dumakdak. Parang ganun yung Ah, na-realize ko sir. ah, Ganun yung ano. tangina. Tapos ito pare, kumbaga, hindi ko alam kung gaano kadalas, pero narinig ko na parang laging sinasabi sa'yo na ah, galing sa ibang liga, galing sa ibang sa Tate o whatever, 'di ba? Kung saan mang ano. Anong masasabi mo sa ganun, pare? Anong naiisip mo tuwing ganun ang ano sa'yo? Sa akin sir, ano eh, kumbaga, ang sistema lang din naman kasi ng battle rap, kumbaga, dahil sa sobrang dami ng estilo, pwede ka nilang sabihin na kamukha mo si ganto, kamukha mo si ganyan, pero ang punto doon kung ano yung laman eh. Ganun. Yeah. Sa akin kasi, ang nakikita ko, kaya natutuwa ako sa style nung mga nasa ibang bansa. Katulad nyo, nanood kayo nung KOTD, nakita ko yun nung Mm. nakaraan eh. Mm. Kumbaga yung aggression ba, yun yung, kumbaga sa atin, merong aggressive na mga rapper, pero kung paano sila talagang mag-angas at kung paano nila dalin yung sarili nila sa stage, yung pyesa nila, kung paano nila igalaw. Kumbaga, ayun yung na-appreciate ko. Kumbaga, Ah, wala na akong pakialam dun sa sinasabi sa akin na ano. Kasi, tangina kung papanoorin mo yung maigi, ilang bang battle rapper sa Amerika yung napanood mo at ilang battle rapper sa Pilipinas yung napanood mo na. Kumbaga, kung isa lang yung pagbabasihan mo, eh di tanga ka. Kasi hindi pa sapat yung nalalaman mo tungkol dun sa mga oo. sinasabi mo. Para Parang magbigay ka ng ganung assessment, mismo, no? sir. Oo. Kumbaga wala akong ano dun eh kasi nagrarap ako, nirarap ko siya Tagalog. Kumbaga Taglish. Ang dami namang Taglish rapper na sa sa flip top eh. Yeah. Ba't mo sasabihin na galing sa Amerika? Kasi yung dating, yung swag, kumbaga ibig sabihin ba pang international yung style? Parang ganun yung naisip ko. Kasi kung Taglish lang, puta, ang dami nang gumagawa nun eh. Yeah. Bago ako, ang dami ng ano. Kumbaga baka pangit lang pakinggan sa kanila yung diction, yung accent. Kaya tunog Tagalog na battle rap. Pero Mhm. dahil siguro nagagaya ko yung slang, nagagaya ko yung swag, parang Mhm. tingin nila Amerika na, parang ganun. Ayun yung di ko maano. Kumbaga, parte lang din talaga sa akin na mahalaga sa akin yung kung paano ka magsalita. Kasi ang pangit naman na yun, major mo English tapos di ka marunong mag-English na maayos. Parang 'di ba, parang Yeah. hindi ano sa Yeah. akin. Kaya ganun lang yung ano ko, sir. Kumbaga, ang dami nang gumagawa nung ginagawa ko ngayon. Iba lang yung paraan nung pagkakagawa nila kaya hindi mo masabing may kamukha siguro o kung ano man. Kaya ganun. Tsaka sa tingin ko yung mga ganun galing lang din sa salindila eh. Parang pasapasahan lang din Yeah, yeah. na Narinig lang sa iba. mismo, sir, Pero ganun ganun. yung sinasabi mo yan, gets ko yan eh. Naalala ko pare, dati nung mas mabata-bata pa ako, no, sinasabi ko yun na parang, rapper ka pare. Alam nga namang makita kitang naka-high waist, naka-tuck in, di ba? Kumbaga, di ba? May kasamang ano eh, kasama yung pinaka-attitude eh. Di ba? Ah, Pero pare, napatunayan din sa atin ngayon sa flip top o sa hip hop na hindi necessarily ganun. hindi na Di hindi ba? na siya.
Kumbaga, ano na rin nabasag na yung mga stereotype eh. So, Totoo, sir, astig totoo. din. Astig yung naging evolution na ngayon, kumbaga, lumaki ako sa hip-hop na puro alpha eh, di ba? Alphahan kayo. Lahat kayo payapangan talaga, pagalingan. Walang nagpapakumbaba, di ba? Pati yung generation namin, pare, sa mga social setting, sa mga social gathering, puro ganun eh. Di ba? Puro angasan, puro ano. Yun yung nakasanayan ko. Pero natutuwa ako, pare, ngayon na, oo nga, no? Hindi pala kailangan, pare. Kumbaga, prime example, pare, si GL. Di Sir. ba? Kumbaga, pinatunayan niya sa'yo na, okay, hindi ako magiging maangas, pero puta na kaya kitang i-out-rap. Yung, kumbaga, Totoo, totoo. di ba? So, astig din. Astig din na ganun. Pero gets ko yung ibig mo sabihin, pare. At nanggaling ako sa ganun disiplina, pare. Oo. Wala sa akin, sir. Kumbaga, mahirap na siya, bitawan eh. Kasi, ayun na yung parang na buo mong karakter eh. Kumbaga, pwede ko na lang siya mabago siguro kung mag-alter ego o parang gano'n. Tsaka ako siya papalitan. Para at least, mas refreshing yung dating. Kaysa yung out of nowhere, biglang nerdy ka bigla. Hindi mo naman kailangan din gawin eh. 'Di ba? Kumbaga, Totoo, malaya sir. kang gawin kung anong gusto mong gawin, pare. Pero yun Mismo. nga, parang dati kasi stuck tayo sa na kailangan putang ina, lahat ng ano maangas eh. Maangas. Dati maangas lang talaga eh, 'di ba? Parang noong 90s pare, kung isipin mo, si Will Smith lang ang hindi maangas eh. Alam mo yun, lahat maangas Fresh Prince. talaga eh. 'Di ba? So, alam mo yun, gets ko, ganun. At ako, wala na. Yun lang yung natural talaga eh. Kung ano yung natural, yun yun. Totoo, sir. Ayun. Pero yung ngayon naman, sabi mo yung alter ego battles na. Ano masasabi mo sa alter ego battles, pare? Sa akin, sir, siya eh. Kumbaga, creative yung yung paraan na pagkano. Kumbaga yung mga hindi ngayon katulad nga nung nabanggit ko na pwede mong baguhin bigla yung estilo mo na walang sisita sa iyo. Yeah. Kasi kumbaga nakatago ka sa likod ng isang pangalan na kahit alam namang nila na ikaw yun. Iba yun. Pwede mong ibahin bigla. Tulad ni Carlito, si Sayad. Kumbaga, kilala natin siya na pag bilang Sayad, Tagalog. Pero nung magka-Carlito siya, bigla siyang mag-anime reference o kaya Taglish. Kumbaga, walang pake. Hindi natin masyadong Mas sisitahin. pwede siyang mang-kengkoy, di ba? Parang gano'n eh. Ganun. Totoo, sir. Totoo. Kaya, sa akin, ayos yun. Kumbaga, pero, yun, maganda siyang paraan para mas mag-eksperimento ng biglaan ng estilo mo. Kumbaga ganun. Malay mo, pagka nag-alter ego ka, doon mo pala mapagtanto na ito pala yung mas bagay na estilo Oo, sa'yo. meron ka palang mas ma-unlock sa sarili mo, no? Totoo, sir. Teka, Raf. Dali lang ah. So pare, hanggang ngayon ba sumusubaybay ka pa rin ng mga ibang liga? Ang nangyayari sa akin, sir, pagka wala akong laban, pahinga ako sa battle rap. Kumbaga, hindi ka nanonood. tanggal umay. Kumbaga gusto kong kumbaga naman pamalit ng ng nakikita na kasi So, ano yung ganun mo? pag Ano yung ganun mo? madami, sir, naglalaro ako o kaya nagbabasa. Yun yung mga ginagawa ko Puto, para nagbabasa, hanep. sir, nagbabasa ako, sir. Ganun Ganun yung parang nahiya naman ako may pagkwentuhan sa'yo. hindi, sir. Kumbaga, hindi naman sa ganun level na bookworm type shit. Wala ako dun sa ganun. Kumbaga, ang sa akin lang, minsan, yun nga, kasi sabi ko nga sa inyo, sir, pag naghahanda ako, parang dapat gantong oras, magpa-practice ka, Sige nga, ganyan. kwentuhan mo ako. Paano rutina mo? Yun, sir, ganito. Halimbawa, binigyan ako ni boss ng laban. O, kalaban mo, si ganyan. Titignan ko na agad yung date nun. Halimbawa, may isang araw pa. Dapat, may isang buwan. Dapat, meron akong deadline na ang matitira sa aking araw ay 15 days pa. Tapos yung 15 days na yun, nakalaan na yun para lang mag-practice. Tapos yung So, 15 days, first 15 days mo, material. Second na 15 days mo, practice nun. practice. Yun, tapos yung practice, yung pinaka nakakasuka kasi putang ina, kailangan ko talaga siyang ulit-ulitin, sir. Kumbaga, ko na siya eh.
kumbaga ganun na yung naging paraan ko ng pagpa-practice na dapat bago ka gumising, bago ka tumayo, kailangan mag-spit ka ng isa. Pagkatayo mo, bago ka kumain, mag-spit ka ng isa. Yeah. Parang ganun. Yeah, Tapos, yeah. tapos sa oras na to, kailangan mag-spit ka ng 3 beses. So yung 3 rounds na yun, i-spit mo ng 3 sunod-sunod na beses. Yeah. Tapos ganun. Parang Ganun yung rosaryo, ginagawa no, ko. pare? Oh, putang ina, kaya pagka wala akong battle, gusto ko malayo yung isip ko Yeah, talaga, yeah, maglaro, magbasa, magpatugtog ng mga kung ano-anong hindi naman rap, mga ganun yung So, ano mga ginagawa. pinapakinggan mo na hindi rap? Madami din sir, mga Daniel Caesar. Alam ko taga-Canada yun eh. Oo. Alam ko yan, alam ko Tapos yan. si Frank Ocean. Tapos Okay. meron din akong na-discover na ano eh, parang medyo jazzy siya. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Ano bang ito? Check ko sa phone ko. So, ganon, mga mas malumanay ang ano mo. Oo sir, pampaalma. Ganun, para kasi yung ang art form natin medyo ano siya eh, parang mas kilala siya sa aggression eh. Yeah. Kaya pagka wala akong laban, gusto ko maging kalmado muna, ganun yung mga na ano. So, pare, tingin Kaya mo, yun, kaya mo maging effective na battle rapper na hindi aggressive? sa akin yung base sa style ko, Hindi, ikaw. Kunwari, ikaw. O, ako sige. mismo, Biglang may alter ego battle ka, tapos meron kang pagkakataon na basagin yung stereotype mo. Di ba? Yung brand mo. So, ano, susubukan mo ba maging malumanay? 'Di ba? Kumbaga, so iisipin mo 'yon. Hindi ka naman pwedeng basta lang maging malumanay, 'di ba? Kasi syempre kailangan yung pinakamaterial mo mag-swak din sa kung ano mang emosyon na 'yun eh. So tingin mo uubra ka sa malumanay, pare. challenging siya sir, pero sa tingin ko kaya naman eh. Kumbaga, ayun yung magiging pinakang ano eh. Kunwari, alter ego. Rap yan, tas kung ano mang alter ego ko. Ang pinakang malaking ebidensya lang para makita nila na alter ego ko is kung lalayo ko doon sa pagiging Siyempre. aggressive. Siyempre. Ganun, di ba? Kaya pag naging kalmado to, iyon yung alter ego para sa akin. Kaya sa tingin ko, kaya naman sir, kahit papaano, pero magiging sobrang layo lang din dun sa ano. Parang actually yun yung tinitesting ko na itong laban ko kay Mzite. Kasi ayun nga, napapansin ko din, tsaka napapansin din ng iba na parang all 3 rounds, walang pagkakaiba-iba ng tono. Yeah. Alam niyo yun, Gigil, sir, na puro parang, gigil. puro gigil lang. Yeah. Tapos parang merong isang battle ako na naaalala na pagdating ng round 3 pagod na ako. Putang ina, parang nanghihina na ako mag-spit. Anong battle to? Hindi ko na matandaan sir eh. Parang kay ano ata, kay Prince Rhyme ata yun na parang sobrang sigaw ako ng sigaw. Tapos pagdating ng round 3 pagod na ako. Ubus ka. Oo, ganun nangyari. Kaya nitong huling battle ko kay M-Side, parang may mga parte na yung punchline, hindi siya pa sigaw. Kumbaga parang pa simpleng mahinang boses lang siya. Ganun yung parang nilalaro-laro ko ngayon. Kaya mas malakas yung loob ko mag-experiment nung laban ko kay Sight kasi nga ganun eh. Kumbaga iniiba-iba ko ng konti yung timpla para iba naman yung dating. Hindi pati nakakapagod painggan. Ganun. Pero kung hindi ka mapapagod sa pagbitaw ng puro aggressive, puro pasigaw, may isipan mo bang lagyan ng malumanay moments yun? O game kang kinta all the way ng puro ratratan? Sa akin ngayon sir, gusto ko na yung ano eh. Kumbaga parang mas may dating na sa akin yung ano, medyo may malumanay kang parte. Yeah. Ganun na yung mas na-appreciate ko siya ngayon kasi kumbaga yung parang may ano lang siya. Ito sobrang rat tas biglang out of nowhere bigla kang hihinto. Parang minsan nakakakuha pa siya ng ano eh. Nakakuha pa siya ng mas magandang reaction eh. Parang kala nyo ganito, biglang binitin, tas mas maangas pa yung pagkaano mo. Kumbaga, yung sobrang rat-rat sa akin siguro nung mga panahong bata-bata pa ako, yun yung mas nagugustuhan ko. Kasi nga katulad nung sinabi nyo na mas ano tayo na aggressive lang talaga lahat, parang sapakan lang ng sapakan. Tapos ngayon dahil nga yung mga tao katulad nga niyan si GL, yung mga fans niya sobrang dami.
kumbaga, hindi nila trip yung ganong Yeah, siguro, 'di ba? Kumbaga, kaya minsan hindi man natin kailangan pero dahil nasa kompetisyon tayo, minsan kailangan mo talagang bumalanse din eh. Kaya ganun yung nangyari. Kumbaga sa akin, mas na-appreciate ko na sana mas magawa ko na may kahit konti, meron akong parte na malumana yung pag-spit ng punchline, parang Yeah. mas swabe pakinggan, ganun siya. Actually, kaya ako tinatanong sa'yo kasi para sinusubukan ko ilagay yung sarili ko sa sitwasyon na yun eh. At isa ang laging bumabalik na tanong sa utak ko, pare. Kung kakayanin ko bang gawing malumanay habang nasa stage ako. Kasi kapag nandun ako, pare, gigil ako eh. Nahihirapan akong, di ba? Gets mo yung ibig ko sabihin eh. Parang, ewan ko, pare. Alam mo yun, nasanay ako sa metal na disiplina, pare, na kapag tumutugtog kami, siguradong mas mabilis, siguradong mas intense kaysa sa recording. So, ewan ko, parang yun lang yung, paano ko ba explain? Ganito, pare. Hindi ako nagpa-practice, pare, ng kung paano ko talaga nire-deliver. Nakabase yan sa pakiramdam ko sa stage. So, kung Paano nasira lang yung... po kayo nun? Ha? Paano lang kayo mag-practice po? Paano Ganito. kayo Bulong lang. Ganun lang ako mag-practice sa buong rap battle career ko, pare. Hindi ako narinig ng mga tao, Chong. Oo. So, kunwari, dati isa sa parang routine ko is tumatakbo ako habang nagpa-practice. Alam nga naman marinig ng mga tao na nag-rap ako. Hindi ko pinaparinig. So, bumubulong lang sa sarili ko habang tumatakbo. Ganun. Ganun lang talaga. Sa bahay, parang, syempre, ayaw kong, kunwari, natutulog yung mga tao sa bahay. Ayaw kong istorbohin tulog ng mga yan, pare. So, itong speaking voice ko ngayon, pare, malakas to. Hindi mo ako marinig mag-practice ng ganito. So, basta ang akin, importante lang na second nature ko yung material. Tapos lahat magdidepende sa pakiramdam ko sa stage. Kanya importante sa akin yung amat pa. Kaya gusto ko umiinom. Sa battle. Oo, dahil... Sasabihin ko nga sana yun, sir. Ano ang sasabihin mo? Yung paano nyo iiwasan kasi lagi kayong gigil kasi nga lagi kayong nakainom pagka may laban. Oo. Yun. Kasi pare, hindi ko alam kung nakwento ko na to dati ko ano. Nung nagsimula yung isa buhay ko na run, hindi ako umiinom. Tumigil ako uminom nun dahil inoperahan ako. Pero, pagkatas ng, kunwari, naalala ko yung battle namin ni Rudik. O tingin ko kahit battle namin ni Dopey. Yung kay Rudik naalala ko kasi nakita ko yung picture ko nun. Ang hawak ko pare tubig eh. Plastic cup pa. Tubig yung laman. Pero pare, tuwing bumabattle ako, nung mga panahon na hindi ako umiinom, ano sa isip ko, tangina nung ginagawa ko, ba't ako nasa labas? Kasi hindi ako umiinom, pare. Parang ganun siya sa akin, parang tangina, ba't ako nasa labas tapos hindi ako umiinom? Parang dapat nasa bahay lang ako. Hindi ako, na parang sobrang alien yung pakiramdam sa akin na talaga magra-rap ako nang hindi ako uminom, pare. Pero sinubukan ko siya dahil sa kondisyon ko nung time na yun. Pero pagkatas siguro ng 2 battles o 3, ewan ko na, doon ko na-realize, okay, sige, hindi na ako iinom. Pero kapag bumabattle lang, iinom ako. So, laging gano'n, pare. Pag battle lang ako umiinom. Tapos, wala. Syempre, bumalik sa normal, di ba? Habang tumatagal, nakakalimutan mo yung sakit mo. Normal na ulit ang buhay mo, di ba? So, umiinom ka na ulit. Pero, yun lang. So, kanya ako, wala lang. Nakwento ko lang sa'yo kasi pare yun nga eh, di ba? Pinapractice mo yung biglang malumanay, gano'n. Parang tangina ako, hindi ko ata kaya, Chong. Pero kung kayo po tatanungin, gusto nyo din pong subukan kung sakali man na may pagkakataon. Battle na malumanay? Oo. Hindi naman po buong 3 rounds. Kumbaga may mga parte lang na sisingitan nyo na malumanay. Minsan naisip nyo ba na trip nyo din yung ganong Sinusubukan ko nga eh. Pero hindi ko nga magawa, pare. Yun kasi siya eh.
Kunwari, yun nga, nung hindi ako umiinom, mas malumanay din yung pag-rap ko nun. Pero hindi ako masaya sa sarili ko, pare. Mm. 'Di ba? So, kunwari, okay, gagawin ko ratratan la. O hindi, ganito. Ang pinaka-natural sa akin is binabase ko sa adrenaline ko talaga, 'di ba? So, kapag nangyari yun, Chong, wala na, raratrat na ako. Parang yun na yun. Unang-una, kung hindi ko makuha yung boses na gusto kong narinig na boses ko, paano ba? Importante sa akin yun. So, kailangan makuha ko yun. At para makuha ko yun, hindi pwedeng malumanay ako. Ang labo no? Ang labo nung, pero ganun parang ganun siya sa akin So, ewan ko. Hopefully, sinubukan ko mag-rap nung dumating kami dito, gumawa ako ng music bilang Ginoong Rodriguez, hindi bilang Batas. Kasi ano yun, music ng anak ko, tapos pinakanta ko siya sa chorus. So, parang alter ego siya, di ba? Ibang disiplina, ibang ano. Sinubukan ko siya sa live. Yung dalawang kanta doon, nung nandito si EJ, ni-rap ko ng live. Hindi yun yung home para sa akin. Gusto ko talaga, pare, yung alam mo yun? Pero dahil wala yun yung flavor na trip ko, pare. Galing ako sa metal, alam mo yung trip ko yung rock, trip ko sa hip-hop, yung ganun, pare. Ewan ko, kumbaga, wala lang, parang biglang napapa-self-reflect ako no? Parang, kapag ginawa ko siya, parang parang pilit, hindi natural sa akin. As Parang much as di kayo, no? Oo as much as sa gusto ko. Well, why not, pare? Tangina, 45 na ako Pero pare, di ba? Anong gagawin ko, Chong? Kailangan ko magpakatotoo. Kailangan ko maging natural sa sarili ko. So, astig lang. Astig na ikaw, nahanap mo yung comfort nun. Sana mahanap ko yun. Hindi man sa battle, sa music, pero yung ganong comfort na parang pwede akong hindi ganon. Gusto ko rin yun. Gusto ko, pero ewan ko kung darating yun, Chong. Kaya nyo yun, sir, sa tingin ko. Kasi mas mas disiplinado na kayo, tsaka family man na kayo na focus na sa Kumbaga, iba na yung takbo ng buhay nyo kumpara nun sa Hindi, sa pwede Pilipinas. pa rin naman maging pero mas mas responsable, mas mature, pero 'di ba? Alam mo 'yun, pwede ka pa rin naman magalit kahit matanda ka na Pero mas reasonable ka na sa init ng ulo mo, parang ganoon. So, ewan ko. Ayoko magsalita ng tapos at bahala na. Tingnan natin kung saan ako dadalhin. Tignan natin, sir. Pero abangan ko yan. Sa tingin ko kasi kaya. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, pare. Kaya yan, sir. Music, pare. Gumagawa ka ba music? O, sir, meron na mga nilalabas sa mga hindi pa nalalabas. Yun, tas plano ko next year kasabay ng isa buhay maglabas din ng mga music. Yun, nandito na total. Ewan ko, sir, kung maano nyo ako, pero gusto ko din sana na yayain kayo sa isang simpleng collab lang. Di man siya, hindi ko sigurado kung magkakatugma tayo nung kung paano mag-rap, pero gusto ko lang din Kasi parang plano ko next year, mga kahit sana EP o album na puro collab lang din dun sa mga parang hinahanga ko. At sana ngayon, nandito na kayo. Wala naman game. siguro mawawala sa akin kung Oo hingi naman. ko kayo. Oo Ayun, naman, sir. pare. Ayun, sir, pagka kung ano na lang yung matripan nyo na kung paanong paraan, ganun, para swak na lang din dun Sige. sa... Pag-usapan natin. Pero game, salamat. Sige, Salamat sir, at salamat. honor para sa akin maging parte niyang ginagawa mong yan. Gusto ko yan. Salamat agad, sir. At Salamat. ano rin, pare, syempre, sa flip top o sa hip hop, ano tayo kanya-kanyang kampo kasi madalas di ba? Pero kung Totoo, sir. isipin mo, pare, kagaya sa flip top, napakalaki ng network natin sa flip top na astig talaga kung magamit natin siya ng ganun Isipin mo kung gaano karaming collab ang pwede sa flip top at Totoo, sir. gaano kadaming tao sa flip top community ang matutuwa makarinig ng mga collab na iba't ibang, 'di ba? Hindi yung usual.
So, astig ako gusto kong ma-realize din ng mga nasa roster yun eh. Na kailangan mas mag-collab yung mga nasa flip top pare. Pero Kumbaga, ano, hindi ko naman po kayo yayayain ng love song kaya wala po kayo. buti Wala kasi naman hindi po. mo ako makukuhanan pare. Wala pong love songan. Kilala ko po kayo. Hindi ko po Oo. kayo yayayain ng Salamat. love song. Salamat. Hindi, pero pare, alam mo, gusto kong, alam mo yun, gusto ko bago ako mamatay na makagawa ako ng solid na love song. Hindi ko alam kung kailan yun. Hindi, eto yun. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung kailan yun, Chong. At kung magsulat ako ngayon ng kanta, I'm sure hindi yun ang isusulat ko. Nasubukan ko na siya dati. Para sa misis ko, ginawan ko siya dati ng love rap na siya lang ang nakarinig tsaka ilan lang sa pamilya, alam mo yun, makulit na rap lang. Pero Batas mapagmahal. Bago yeah, yun. pare, yun nga, gaya na sabi ko sa'yo pare, tumatanda na ako, yun yung para sa akin, parang oo nga naman, hindi lang galit ang naramdaman ko sa buhay ko, no? So, gusto ko rin makasulat ng iba't ibang naramdaman ko sa buhay ko na hindi ko kailangan ibahin yung pagkatao ko sa sulat. Yun yung hinahanap ko na balance ngayon eh. Na pwede kong gawin. Kunwari, pwede ako magpatawa. Pero kapag narinig mo, ako yun. Diba? O yun, o kaya pwedeng love song, pero kapag narinig mo ako yun, hindi ako yung parang nag-break ng character para lang gumawa ng love song. Ako pa rin. So, nandun ako sa ewan ko kung gaano katagal yung pag-iisip at pag-aaral ko sa mga bagay na yun, pero yun, sinusubukan kong isama sa utak ko yun na gano'n. Na parang hindi matik na kapag humawak ako kailangan galit ako sa mundo. Solid, sir. Solid. Isang magandang yun bagong kaalaman sa akin na sumusulat na pala si Sir Batas ng dating galit na galit, bawal love rap sa Pilipinas. Putang na ngayon. Oo, pare. Tsaka, nagkaroon ako ng banda na sumulat kami ng love song, pare. Dapat yun yung magiging love song yun yung magiging pang-propose ko. So, sumulat kami ng isang solid na love song. Basta ako, trip na trip ko yun. Tapos, kumbaga na-imagine ko na kapag tinugtog namin ng live yun, pwedeng doon na ako mag-propose. Ganon. Pero, nauna kaming umalis. Parang, nag-migrate na kami. So, hindi na ako nakatuloy sa bandang yun. Naghanap sila ng kapalit ko. Tapos, tumuloy sila. Buhay yung kanta. Tinutugtog nila, may music video, ganun. Pero ako... Ano po title? Anong title, sir? Ano yun? Title nun, Tayo Na. Tayo Na. Tas ang banda, Party Genetti. As in Marty Genetti. Kilala mo si Marty Genetti malamang? Party Genetti. Sige, sir. Hindi. Party. Party Genetti. Yung Marty Genetti, hindi mo kilala si Marty Genetti, Rafael? Di, sir. Di ako familiar, sir. Si Marty Genetti, pare. Katag team ni Shawn Michaels sa The Rockers yun. Oh. Yeah. Ano yun parang sinaunang na talaga yun. Yun yung panahon na nanonood ako wrestling, pare. Wala, sir. Na ako nun eh. Wala ka pa nun. Anong taon ka pinanganak? 99, sir. Puta, oo. Ano na yun DX na yun DX na, di na yung naabutan ko, sir. Oo, Chong. Dati, Rockers. Shawn Michaels, Marty Genetti, pare. So, Marty Genetti, pinalitan ginawa namin Party Genetti. Ito, sir, nakita ko na. Yeah. Play ko daw, big mamaya. flex. Ako, yan? Ako sumulat, dalawa kami sumulat ng lyrics, tsaka sa music, may mga inambag ako. Ganun. So, yeah. Solid. Bago. Salamat, sir, sa kaalaman. Oo naman, pare. At pero mabalik tayo sa sa plano mong isabuhay, pare, o plano mo next year. Ano pa mga plano mo next year? Sabi Ayun, mo, sir, maglalabas ka music, tas isabuhay. O bakit? Bakit yan ang battle plan? Yun, sa akin, sir, kumbaga, itong buong 2025 talaga ang dahilan nito paring isabuhay next year. Kasi gusto ko talagang
sumalang sa isa buhay next year na madami ang bala. Pero ang naisip ko naman para hindi ako masyadong parang focus na dumating sa punto na sobrang maumay na, doon ko haluan ng konting music. Yeah. Pero at least konektado pa rin siya sa rap, 'di ba? Mhm. Kumbaga hindi ka pa rin nalalayo sa paggawa ng mga tugma. Yeah. Kumbaga hindi man battle rap yung pokosa mo, nag-e-exercise ka pa din ng pagtugma doon sa music naman. Yun yung naisip kong paraan na para hindi ako malayo. Pero hindi rin ako 100% na tutok. Parang ganun yung Yeah. plano ko, sir. Ganun. Astig. Kwento ko lang din sa'yo, pare. Yung 2015 na Isa Buhay, yun yung time din na nagsusulat kami ng ilustrado. Parang ginawa namin na ganun. Kaya si Sayad, pare, medyo nasa-stress siya sa akin noon. Kasi, sinasabihan ko siya, oy, gawin na natin yung bagong kanta natin, di ba? Pero syempre, naghahanda siya sa battle. So, iniisip niya, para tanginan to, inaano mo ko dahil magkalaban tayo eh. Kaya pala na ba? Pero Kasi hindi, stress eh. ganun talaga yung disiplina ko, Chong. Sinasabay ko talaga yung music tsaka battle. Magandang exercise siya sa akin. Yung 2014 ko, ganun. Sinubukan ko yung mga solo tracks ko na English. Yun yung sinasabay ko nun. Tapos 2015, yun yung nag-ilustrado na kami. So, sinasabay ko. Wala siya eh. Parang, hindi naman kasi lahat ng pwede mong sabihin sa kanta, pwede mo sabihin sa battle eh, 'di ba? So, kung umaapaw ka ng ideas, at least na napupunan mo yun parehas. Battle man o music. Tangina kasi pare, I'm sure yung kung paano ko mag-isip ngayon, parang ganyan ako nung dati na parang maya't maya may naisip akong punchline. Ganyan ka ba ngayon? Oo, sir. O matagal ka ng ganyan malamang, no? Hindi ko din alam. Basta ano na lang eh. Diba? Makakaisip ko na lang bigla. Kumbaga lista ka na lang ng lista. Kumbaga sa cellphone, nasa labas ka, biglang, ay puta may maisip ka linya, lista. Ganon ako nung dati rin. Tatato ako, biglang may maiisip ako, puta na kailangan ko ilista yun ah. Diba? So sinasabihan ko yung kasama ko sa shop na, yung kabarkada ko yun eh, si Eric. Eric, message mo naman sa akin to. Sasabihin ko lang sa kanya yung kunwari naisip kong wordplay o punchline or kung naman, may message siya sa akin. So, kunwari ganun, or nagmamaneho, or kung ano mang ginagawa mo sa buhay, no? Pero, yun, nung time na yun, ganun ako kanya, nag-uumapaw talaga. Kaya gusto kong sumulat lang na sumulat. No? So, astig na ganun ginagawa mo, good luck, pare. Ganun yung pinaplano ko, sir. Maganda naman pala yung direction kasi ganun din pala yung nangyari sa inyo. O baka si Raulo lang tayo parehas, pwedeng ganun, di ba? Kasi, yun eh, naniniwala akong topak din yung ganun eh. Parang may Yun, kasama ganun nga, sir. overthinking. Kumbaga, minsan parang gusto mo nang talikuran din yung lahat para lang dun sa no? Para lang dun sa ginagawa. Pero ganun. Yun yung plano ko talaga next year, sir, pag sabayin yung music tsaka battle. Kaya Tsaka, sana yun nga sabi mo, kapag nag-champion ka, defend mo. Oo, sir, totoo. Tangina. Tapos i-defend ko ulit pag nag-champion ulit ako, i-defend ko ulit. Ganun yung gusto kong gawin, sir, kasi nga yun sa inyo yung gusto kong eh. Yeah, Yung sana nga. Sana, sir. Kumbaga, hindi naman sa parang nagkukupal na kaya, pero gusto kong gawin at ibubuhos ko lahat para mangyari, sir. Ganun. Alam mo pare, Sana. mabuti nang ikaw yung nagmamayabang niyan sa akin na nagsasabi na gusto mong gawin. Kasi pare, hindi ikaw ang unang nagsabi sa akin yan eh. 'Di ba? Pero syempre, hindi lahat ng magsasabi nun kaya nila. 'Di ba? Alam mo yun, sa skill mo na lang ibase. Hindi lahat ng naalala ko sinabihan ako, kaya ko yung ginawa mo, kaya ko yung ginagawa mo. Kumbaga, kaya ko yan, kaya ko mag-champion. Alam ko yung formula mo sa pagsusulat, sinabi niya sa akin. Okay, sumali ka pare. Di ba? Sumali ka. Yun lang yun. So, pwede mong sabihin, pwede ka magyabang, pero ikaw gets mo kung paano, pare.
yung isang naalala kong ganun, hindi niya gets eh. So, alam mo yun, astig sa akin yun. At sana nga mag-champion ka. Sana gustuhin ng mga judge. Di ba? Hindi kasi kalaban mo rin yung judge eh. Totoo, Ako sir. yun yung realization ko na pagkatas ko mag-back to back, imposible na ako mag-champion. Kasi, Para may ano na batas patig na no. Kumbaga, hindi, tangina, tsaka ito na pare, naman. ikaw, hindi, yun, parang kunwari, judge ka na battle MC ka na, gugustuhin mo ba ako mag 3-time champion, pare? Sa bagay, totoo sir. Isang Yun, magandang punto so, 'yun. kailangan talaga convincing eh. Kailangan body bag yung pagkatapos mo mag-champion, bawat panalo mo, kailangan mas body bag na eh. Di ba? Para umabot doon. Kaya nga sana, ba't hindi? Sinabi ko rin niya kay GL last year, pare. Sinabi ko sa kanya, defend niya. Ayaw niya. So, bumatel siya ng mas marami. Sayang, sana dinefend na lang niya, no? Ayun, kaya nga, nagdalawa na din sana siya. Oo, ganun Posible. din eh. Oo. Pero wala eh, syempre, trip niya yun. Bahala siya. Ikaw, sana nga, pare. Sana sir, sana. Hindi ko siguradong magagawa ko pero pipilitin ko sir. Ayun yung gusto kong mangyari talaga. Ganun. Kumbaga sana bago man lang ako mag-30 makapag-champion ako kahit isa. Yun Tapos yung parang 26 ka ngayon. 26. So, sasali ka taon-taon. Mhm. Manalo o matalo, sasali ka taon-taon, no? Yes sir. Guaranteed. Oo sir, ganun talaga ano yung no. Bakit? Plano mo rin ba umalis ng bansa, pare? Hindi sir, kumbaga ayun nga, kayo nga eh. Kumbaga ang natatantya ko sa inyo noon, nung parang pinapanood ko lang kayo, mukhang may pera naman to, 'di ba? Ganyan. Pero bakit ng ibang bansa? Kumbaga darating din talaga din siguro sa ganung punto sir na minsan kailangan mo nang harapin yung totoong buhay. Kumbaga, totoong buhay naman tong hinaharap natin ngayon pero iba pa rin siguro talaga pagka magbubuo ka ng sarili mong pamilya. Kaya yun yung Oo. gusto kong Dahil, ako, pare, gusto ko lang sabihin sa'yo na parehas lang naman eh. Nandyan o nandito eh. Pero pare kasi, sila ang may gustong pumunta dito. So, kumbaga parang, syempre ako, alam nga naman pigilan ko yun, pare. 'Di ba? Hindi naman tungkol sa akin yun. Tsaka, kumbaga magsisimula pa lang yung mga bata. Ang ganda rin, masubukan nila magsimula dito. Yeah. So, tsaka kung kaya naman sir eh, no? mahirap. Mahirap. Hindi rin naman biro na yung sitwasyon na magsimula ulit, 'di ba? Hindi siya biro, pero yun nga, hindi siya tungkol sa akin. Ganun. Ayun, Kumbaga, diba? gagawin ko lang yung parte ko. Dahil yun yung nararapat. So, wala, ganun lang. So, astig nga, ratratin mo yan. Dahil di mo nga masasabi, bigla na lang, Ayun, sir. di mo alam kung anong darating sa future. Biglang pwede magbago mga plano. Di ba? Ganun talaga sir. Kaya katulad nung sa inyo, yun, hindi nyo nga din inaasahan. Tapos, yan, nandyan na kayo. Kumbaga, mukhang ayos naman na din kayo dyan kahit papaano. Kaya, ayun, tangina, ganun din siguro. Di natin maiwasan, kaya bahala na. Basta bago mag-30, sir, putang ina, pipilitin ko. Ano ka ba? Pamilyado ka na? Hindi pa, sir, wala pa. Wala pa akong Kaya, Mas madali kumilos. Mas madali hindi ko kumilos. pa inaano din mismo. Ayun nga, kaya di pa din ako masyadong nag-aano sa ganung bagay kasi gusto ko talagang may mapatunayan Battle muna rap, dito. ha? Battle rap Tangina. ang asawa. Ganun. Ganun, sir. Ganun. Solid. So, masasabi, dun, babalik tayo dun sa battle sa ahon, no? Talo ka dun sa judge. Talo, sir. Talo. Hindi, talo din talaga yun. Sa tingin ko, Talaga? talo din talaga. Talo din So, talaga yun. mas tingin mo mas panalo ka kay GL kaysa kay M-Site? Hindi, sir. Yung kay GL, talo talaga ako dun. Kumbaga, itong labang ko kay MZite, talo na pumalag. Parang ganun. Mas Yun pumalag. mas pumalag. Ganun. Tain. Kasi parang pakiramdam ko, bitin talaga yung 1 and 2 ko eh. Tapos yung round 3, parang kung pwedeng tumalo ng 2 round yung round 3, pwede sana manalo. Parang ganun yung kung pagbabasihan mo yung nangyari. Pero ayun,
sa tingin ko hindi talaga sapat para tumalo ng 2 round. Kaya talo pa rin. Pero panalo kasi may natutunan. Ganun yung So, handa ka na nasa ngayon. Handa ka na sa isang handa sa buhay. tingin ko, sir. Sa tingin ko, tangina, hindi pwedeng hindi. Kasi hindi pwedeng puro salita lang. Kailangan din talagang patunayan ko na may natutunan ako. Ang hirap naman, sinasabi ko sa inyo, may natutunan ako, tapos di ko naman ma-apply next year. Diba? Kaya kailangan ma-apply ko ng maayos yung mga sinasabi ko natutunan ko. Kaya ganun. So, mas tama talaga na nag-uusap tayo pagkatas na ng battle yun ni M-Site, eh, no? Ayun, sir. Totoo. Kinwento ko rin sa kanya yun, eh. Pero pagkatas na ng pagkatas na ng ahon nata, eh. Parang, ewan ko, ba't ba kami biglang konting kwentuhan, nag-message ata siya, ganyan. So, sabi ko, dapat mag-uusap kami ni Rafian, sabi, pero after na ng ahon. Solid, pare. Chong, eto lang. Sinong top 3 mo na pinapanood sa mga liga dito? Saan, sir? Sa Ewan ko, Pinas o sa... Tate, King of the Dot, kung ano man, international sa MC. Sino ang top 3 mong pinapanood? top 3 ko, number 1 ko, sir, si Niti. Ramniti, Si Ramniti, number 1 ko, sir. Tapos, Teka, bakit? Ano ba siya? ano siya? Teka. Si Ramniti ba ay galing URL o King of the Dot siya? URL, sir, alam ko URL talaga siya ganun. Hindi ko sure kung ano yung background nila, pero yun, sa akin number 1 Bakit siya? number 1 si Niti. Ano, sir, kumbaga yung kakaiba siya magsulat eh. Kumbaga sobrang ano ba sasabihin? Kumbaga out of this world na hindi mo alam na pwede mo pa pala siyang sabihin, ganun. Parang katulad lang nung may laban siya kay Daylight eh. Parang banat siya ng banat kay Daylight ng tungkol sa daylight savings. Parang ganun yung banat niya. Tapos bigla niyang sinabi na parang nabanggit na ba yung daylight savings, ganyan. Tapos bigla niyang binanat na times has changed. Parang ganyan, parang Oh, something okay. like that. Ganun, parang ganun yung kumbaga na-stretch niya pa na kumbaga ganun. May Parang isang malaking ganun siya, no? Okay. ganun yung ano sa kanya. Tapos siguro pangalawa ko si sino ba? Pwede din sa akin si Gichi. Si Gichi Gatti, sir. Isa yun sa ano ko din. Ano yun siya? Yung Parang medyo Middle Eastern yung itsura? Siya nga ba yun? yung hindi si ano ata yun eh, hindi basta ano siya, Itim? yung bilogan din yung katawan na black. Okay. Ganun. Okay. Ang natripan ko naman sa kanya yung kung paano siya magsulat na mapapaniwala ka. Parang tungkol siya sa ano lahat eh. Kumbaga sa yung round 3 niya madalas sa tungkol sa naranasan niya sa kalsada daw. Pero Krimen. ganun, Ganun. mga krimen, pero maiisip mo kasi na nakakaiba eh. Parang meron naalala ko dun na parang sa sobrang dalas ng may namamatay, yung funeral nagiging fashion show. Parang ganun yung Tangina. sinasabi niya. Ganun. Okay. Tapos tapos yung meron sinabi niya na yung tropa daw niya, sabi dun sa nanay, pag namatay, bury me a G. Tapos sabay nilagyan daw ng nanay ng 1,000 yung bangkay nung nilibing. Parang ganun. Di ba? Kumaga, ano siya, kakaiba siya. Kumbaga, mapapapaniwala ka kung paano niya sinusulat. Ganun. Yeah, Tapos siguro, pangatlo ko siguro nasa ano kung si Lux ba o si Terak eh. Pero sa tingin ko para lang may flavor siguro si Lux. Pero yun. Pero ang kinakabiliban ko ngayon si Jada Nightwing. Kumbaga iba Hindi yung ko na paraan kilala niya. yan. Teka, si Iba Lux yun. ba active pa rin? Oo sir, nitong nakaraan kalaban niya si Twerk. Puta, hindi ko na kilala yan. Sila Mook, active ulit sila ngayon kaya Talaga? So, Oo, sumasabay ba si Murda Mohawk? Oo sir, binadibag niya si Hitman nung Okay. nakaraan. Hitman Hala. Binadibag So, niya ano nung to? URL nakaraan. pa rin to? Hindi may na sir, bago ano na? na yun. Alam ko yung kay Hitman, liga na ni Hitman eh.
Okay. Ganun. Tapos, yung kay Loaded Locks, kay ano na yun, sa URL pa rin, sa London ginanap. Kaya, ano, yun. Okay. Compliment Yun. battle, pare. Anong opinion mo sa Yun, compliment battle? Ayun, The favorite ko din yun, nicest. sir. Oh, the nicest. The Solid din yun, nicest. sir. Yeah. Maganda, sir. Kasi ano eh, actually meron din sa Pilipinas nung ganun eh. May ginagawa din si Shernan sa Pulo na ganun din. Okay. Oo, Ah, doon nata nag-champion si Casper eh, no? doon. Okay, okay. Sa akin, sir, maganda din siyang paraan na, ano siya, pwede mo din siya sabihin na sarcasm o Yeah, hindi. Kasi yeah. di ba, kumbaga, Ah, isang ah, paraan na kahit hindi ka joker, kaya mo makapagpatawa ng tao dahil yeah. sa kung Nasa paano mo siya. direksyon, no? Nasa direksyon na lang Oo. eh, no? Ang galing nga eh. Yeah, totoo, sir. Maganda siya. Tsaka, ayun, nandun din sa punto na yung pinag-uusapan natin kanina na hindi naman lahat palaging aggressive. 'Di ba? Yeah. Kasi pag sa compliment, ayun, sir, paano kung kayo? Hindi pwede pa rin tangina batas tas compliment battle, 'di ba? Paano kaya yung delivery niya habang pinupuri niya yung kalaban niya, Ah, 'di ba? na. Ganun. Yun na Ganun nga yun, eh. sir. Kaya nga eh. Pero ako, pare, curious ako sa mga bagay na yan, Chong. Alam mo yun, siguro kung nasa Pilipinas ako, pwede ko siyang gawin. 'Di ba? Pero wala eh. Wala ako diyan eh. Sir, sa tingin ko pag pinakita niyo yung resume niyo kay kay Organic, tangina eto ako, tignan mo 'to. Wala sir, putang ina ba sila pa maghikaos na habulin kayo para bumatel sa kanila. Oo nga Lalo't pare, malaman nila na pero ayoko rin, hindi naman ako para, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Parang, fuck. Ang dami kong adjustment kung para lang bumatel ako dito eh. Kunwari doon, mag-king of the dot. Pwede naman eh. I'm sure pwedeng gawan. kaya sir, Kahit si Arik pwede niya kausapin, di ba? Alam mo yun, pwedeng ayusin yan. Pero yun nga, parang gugustuhin ko ba talaga? Di ba? Gugustuhin ko ba na, ano eh, parang feeling ko hindi ako siseryosohin ng mga manonood dito. Dahil magiging novelty siya. Dahil iba eh. Dahil iba siya, pare. Hindi yun yung totoong ako. Hindi yun yung essence ko. Hindi ko malalabas doon ng maayos. So, parang, ewan ko. Ayoko rin magsalita ng tapos pero sa ah, ngayon, malabo siyang gawin. Parang, sir, looking forward daw na bumatel kayo diyan kasi putang ina, alam ko din na yung niyo, yung kapasidad niyo sa pinapanood ko yung laban niyo kay Swave dati kaya putang sabi ko ina. kay Arik, pare, kapag babattle ako, kailangan talaga sa flip top. Ooh. Kailangan ko sa kanya yun. Kumbaga, pangako ko sa kanya yun. Na Pero sir, ano pa kayo? Ilang taon pa kayo bago kayo pwedeng bumalik bumalik dito ulit? dyan. Magbakasyon, ganon. Oo. Fuck. Di ko sure siguro mga ilang taon pa. Hindi kasi ganito, pare. Hindi pa kami nakakapagsimula mag-ipon dahil nagtatanim pa rin kami dito. Mm. Yun siya, 'di ba? So wala, para makapagsimula kaming mag-isip na parang okay, magbakasyon tayo sa Pilipinas. Ang dami pang dapat mangyari muna. Ganun. So alam mo 'yun, kumbaga siguro kailangan muna magtapos ng college ng panganay namin. Tapos makalipat kami. Alam mo 'yun, marami pang kung ano-ano na mas immediate na pangangailangan. Yan. So, parang fuck, hindi ko na muna siya iniisip. Hindi ko na pinipuwersa. Di ba? Pangalawa, pare, punta ako dyan, putang ina, init, baka himatayin ako eh. Lalo ngayon, sobrang lamig sa inyo dyan, sir. No, ngayon, Oo, putang ina. pare. Kapag narinig ko yung kwento ng mga ibang taong galing dito na nagbakasyon sa Pilipinas, puta, nasisindak ako eh. Parang fuck. Nag-ice bath sila, pare. Na yelo yung mga balde. Dahil sobrang init daw. Na parang utang ina, gusto ko ba maranasan yun ngayon? Parang hindi pa ata ako handa. Di ba? So, kailangan ko pupunta ako dyan. Kailan? Mga January. Para medyo malamig, no? Pero kapag January, pare, walang flip top. Ayun nga lang. O, di ba? So, may ganung ano kagad. May ganung issue kagad. Parang fuck. Paano makakanood, di ba? Walang flip top. Pupunta ako Aniv, Green Assault.
So, Hindi pwede kayo niyan, sir. Ahon kayo lalapag. Tangina, December, Chong. nasa gitna kayo. Masaya ang Pasko sa Pilipinas, pero parang ang hirap kapag Umuwi ng Pasko. December. Oo, December ka nandiyan, napaka-traffic, pare. Ubus oras ko sa daan. Totoo. Ha? Alam ko na yung mga dilubyo ng Pilipinas, Chong, eh, 'di ba? So, gano'n, hindi siya, ang daming konsiderasyon, eh. Pero sa ngayon, lahat 'yan hindi ko pa para isipin. Kumbaga, kailangan ko munang gawin ang mga kailangan kong gawin. At panoorin kayong lahat dito sa malayo. Kaya natutuwa ako na, kumbaga, yun yung lagi ko rin sinasabi sa mga review, eh, na kumbaga, libangin nyo kami. Libangin nyo kami dito. Mm. Layo namin, eh. Diba? So, salamat sa lahat ng mga solid na battle MCs. Lalo na sa mga solid na battle MCs kasi yun nga, pare, di ba? Parang tangina. Syempre, entertainment sa amin yun. Nga pala, Rafian, bago natin tapusin, last question ako sa iyo. Ewan ko kung nakapanood ka na ng episode ng PNP, pero tinatanong ko sa dulo madalas. Kung meron ka isang bagay na gusto mong baguhin sa mundo, ano yun? Tsaka bakit? Hmm. Parang ang hirap nun ah. Okay lang, pare. Take your time, yo. Kapag sinagot mo tungkol sa battle rap, pare, hindi ako papayag. Sobra ka na noon. Hindi, teka lang, sir. Pag-isipan ko maigi Sige, kung ano bang pag-isipan mo maigi. napupunta na sa sci-fi yung isip ko eh. Bahala ka, pare. Basta kung ano mang pwedeng gugustuhin mo. Kung meron kang pwedeng baguhin sa mundo, di ba? Yun lang yun. Hmm. Tangina. Sana nga Ayoko yung mag-champion mga... ka next year, pare. Sana nga mag-champion ka Sana, sir. next year. Sana. Kaso sasali rin ata ulit si Katana, eh, no? Ewan ko, sana, sir. Ewan ko, i-defend niya din eh. Pero maganda Okay. yun, di ba? Ang dami na maging tangina, ang daming gustong magtangka na Solid sirain yun. ng ano. Solid yun. Maganda, sir. Kaya, solid putang. Ano ba? Hindi na ako napag-isip ah. Oh, isip ka. Ano bang gusto kong baguhin sa mundo? Ano mo na to? Parang isipin mo, ambag mo na to sa pwede mong paisipin sa mga tao. Yeah. Hmm. Naiisip ko, sir, ano eh, parang, ano siya eh, biblical. Ewan ko kung totoo. Ano? Pero, sana hindi kinain ni Eva at Adan yung mansanas. Ganun yung naiisip ko. Kasi Walang ano kaya yung, kapag hindi niya kinain yun, walang battle rap sa mundo, pare. ay putang enang yan. Ang pangit, no? Pero wala din siguro tayo, hindi din siguro tayo maghihirap. Kumbaga kung ang kapalit ng battle rap ay yung lahat tayo ay mabubuhay ng maayos. Parang sa akin, ano na yun, sapat na yun. Kasi hindi din naman natin malalaman na may battle rap kung hindi nila kinain yun kasi wala silang kaalaman, di ba? Parang Yeah. So, ito di tanong ko. natin. Tingin mo ba kung hindi kinain yung mansanas na yan, tingin mo walang kapitalismo sa mundo? Sa tingin ko, sir, kasi hindi natin malalaman yung konsepto nun eh. Kasi nga ano lang tayo eh. Ano, Kumbaga kumbaga wala parang, tayong kaalaman sa mga ganung bagay. Kumbaga payapa lang tayo nabubuhay. Kasi kung totoo man yun na ganun yung nangyari, hitik tayo sa mga bagay na kailangan natin, yung mga pangunahing pangangailangan, wala tayong mga problemang ganto, ganyan, kakain na lang tayo, ganyan. Kumbaga balance yung pag-iisip natin, di tayo maglalamangan kasi wala sa isip natin yung mga ganung bagay. pero sa tingin mo totoo yung Adam and Eve? Yun ang hindi ko alam. Ayun yung problema ko kasi hindi din ako naniniwala. Pero putang inang totoo man yun. Sana ganun yung nangyari. Sana, ba't nyo kasi kinain mga pukin ng ina nyo? Pero hindi ako naniniwala ng totoo, sir eh. Pero yun lang din yung Bakit? naisip ko Ba't di na ka naniniwala na totoo yung yung pangyayari o yung konsepto hindi, o yung buong na nagsimula kay konsepto Adam ng and Eve? Ganun. yung ganun. Kasi parang sobrang ano niya eh. Sobrang labo niya.
Kumbaga sa tingin ko kasi kung may Diyos man, ano lang siya, alien lang siya. Ganun. Kumbaga, kung mayroong higher being, alien, pwede may consider yung alien. Kasi ang pangit naman o hindi naman bagay na tayo lang sa Earth yung pinakaswerteng mga nilalang tapos wala nang iba. Putang ina, sobrang lawak niyan eh. Baka yung Diyos sa atin dito, anak lang nung Diyos dun sa kabilang universe. Parang ganun yung ganun yung na ano. Kumbaga hindi ako masyadong naniniwala dun sa konsepto nung ganun, paniniwala sa ganung bagay. Kaya ganun. Yun lang agad yung naisip ko kasi ano siya eh. Kumbaga siya yung pinakang root. Di ba? Sa kanya nagmula, no? Sa kanya nagmula. Sa kanila nagmula yung unang kasalanan. Pero totoo sabi mo, malay mo, alien nga. Alien, di ba? Kaya nga, yun eh. Hindi, pero hindi kasi malabo, sir. Baka kala lang natin alien. Kala natin Diyos, pero alien lang pala dun sa... Pero natawa ko sinabi mo kanina na parang, alam nga naman tayo yung pinaka-special. Totoo, sir. Totoo. Oo, kasi ako minsan iniisip ko hindi tayo special. Kumbaga pataba lang din tayo. Di ba? Hindi, totoo, sir. Kasi sobrang imposible isipin nun eh. Naputang ina, late lang na itong planeta natin tas dito lang may nabubuhay na nilalang. Di ba? Parang sobrang imposible nun. Baka sobrang bobo pa lang natin lahat kaya walang bumibisita sa atin. Kumbaga hindi nila kailangan bisitahin tayo kasi wala sila mapapala sa atin. Tapos tayo, gusto natin madiskubre pero sobrang bobo nga natin. Wala tayong kakayahang madiskubre sila. Posible. Yung parang ganun. Posible nga. Puta, malalim na usapan yan. Pang-inuman yan, pare. Nga, sir. Astig. Salamat sa pinag-isipan mo maigi yung tanong ko. Oo, sir. Totoo. Pero yun lang, pare. Salamat sa oras. Salamat, sir. Salamat pinagbigyan mo ko, Rafian. Ngayon na nakapag-usap na rin tayo, no? Hindi tayo nag-abot sa flip top eh, no? Iabot ba tayo? Hindi, sir. Ay, ang unang laban ko, sir, yung kumanta kayo bago kayo umalis. Ko, no? Oo, yun. Unang sino laban mo ko. nun? Debut ko ata yun eh. Si Charisma ata, sir. Hindi ako nagkakamali. Okay. Debut ko yun. Tapos yun, pagdating ko, kumanta na lang kayo tapos umalis na kayo. Yun, ganun. Kaya di na tayo nagkaabot talaga. Pero yun nga, ngayon pare, nice to finally meet you, man. Salamat, sir. Salamat. Nakapag-usap tayo, nakapagkwentuhan. Sana hindi natin huli to, no? Salamat, sir. Sana. Pagkatas mo mag-champion, kailangan may pagkwentuhan ka sa akin. Yeah. Pero kapag hindi ka nag-champion, huwag ka na may pagkwentuhan bumbuhin. Hindi, pare, good luck. Ano yan? Astig. Fan ako. Actually, yung kabanda ko dito sa Damanchis, si Joey, ano yan, idol na idol ganyan. Ilang buwan ka na niya sinasabi sa akin, si Rafian, sasabi PNP daw, PNP. O, ito na. Para sa'yo to, Joey, kung nanonood ka, pare. Pengi naman, cheese. Yeah. Pero yun, salamat ulit, pare, ha. Salamat, sir. Salamat po. Abangan ko yung battle yun ni M-Site sa video. Spatan mo rin, pare, kung trip mo. Pero sa tingin ko matutuwa ka kapag pinanood mo yung review ko sa battle yun ni GL. Oh, sir. Di ko pa napapanood yung laban namin eh. Pero baka yun na yung maging daan ko. Teka, sige, bago natin tapusin. Hindi mo pinapanood mga battles mo? Opo, sir. Siguro papanoorin ko lang siya mga once or twice. Tatlo madami na. Ganyan din ako, pare. Ayoko. Nagkikringe siya. Ayokong makita yung sarili ko, sir. Ganun sa parang ako, nabiwirdoan niya ako sa mga taong parang bilib na bilib pag pinanood nila sarili nila sa video na gano'n eh. Ako parang hindi ko kaya kasi talaga eh. Ewan ko pare. At least hindi ako nag-iisa. Sir, ano ka rin? Kalabisan na ata eh. Puta, vanity na yun. Pagputa. Ganun, sir. Pero hindi talaga. Sobrang dalang ko lang manood ng sarili ko laban. So paano lang? Mental note na lang lahat? Yun, gano'n na lang, sir. Kumbaga, ako naman yung nandun sa posisyon na yun eh. Kumbaga, ano na lang yung matandaan ko. Yun na yun. Parang gano'n na. Gano'n na yun. Well, good luck sa lahat, pare. Wag mo akong bibiguin, pare, ha. Sana, sir. Sana hindi kayo mabigo. Ayos, pare. Ingat kayo dyan, sir. Yeah. Ingat kayo Peace, dyan, sir. pare. Salamat.